Okay, so yun po mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. And alam po natin na ngayong araw, January 26, 2026, ay balik session na po ang ating Kongreso, yung lower house, yung Kamara, at itong Senado. Mga kababayan, may nakita po ako rito na isang post sa page ni dating Speaker Martin Romualdez, nasa likod po natin, na ito po ay House Bill number 04745 na panukalang batas po ni Congressman Martin Romualdez. And inaprubahan na po ito ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ito po ay tinatawag na game changer sa edukasyon, lalo na sa mga mag-aaral na nasa malalayo at mapanganib na lugar. Ayan, nakita nyo yan House Bill number 04745 na pagtatag ng mga paaralan sa mga liblib na lugar ng Pilipinas. Ayan. Then parang may may cartoon illustration pa dyan mga kababayan. Ngayon, kung titingnan po natin, sabi dito, ang layunin po nito mga kababayan ay magtayo ng mga pampublikong paaralan sa geographically isolated and disadvantaged areas or GEDAs at mga komunidad na apektado ng sigalot upang tuluyang matugunan ang tinatawag na last mile problem sa edukasyon. Ayon kay Lanao del Sur, Congressman si Alonto Adjong, sagot ito sa matagal ng problema kung saan napipilitang maglakad ng ilang oras ang mga estudyante para makarating lamang sa pinapasukan, isa sa mga pangunahing dahilan ng mga pag-drop out. Ayon sa datos po ng DepEd, mahigit 2.5 milyong mag-aaral ang naninirahan sa GEDAS, habang ayon naman sa Save the Children Philippines, 4 sa bawat 10 pamilya sa malalayong lugar ang nagsasabing distansya ang pangunahing dahilan para hindi makapag-aral ang mga bata. Ang panukalang batas na ito ay inaatasan ang DepEd na tingnan ang mga prioridad na lugar, magtayo at magtalaga ng mga guro sa mga paaralan, magpatayo ng ligtas na access roads, at tiyakin ang tuloy-tuloy na pondo para sa pangangalaga ng infrastruktura. Mga kababayan, hindi kahit po na mga kongresista ang Senado na aksyonan kaagad yung panukalang batas upang masimulan ang mga ito at mailapit ang edukasyon sa komunidad na matagal nang napag-iiwanan, at yan po ang House Bill number 04745 ay kasalukuyang nakabinbin sa Senado. So dapat ito yung mga priority. Yan po ay kanilang panawagan sa kanilang counterpart which is the Senate. Alam niyo mga kababayan, para sa akin, napakalaking bagay po na maaksyonan. Hindi dahil ito po panukalang batas ni dating Speaker Martin Romualdez, pero nakita po natin yung kahalagahan po nito. On my own experience pa lang grade 1 hanggang grade 3, ako po yung nasa Capiz. Doon po ako nag-aral mga kababayan, sa isang elementary school doon, na kung saan, alam nyo, once na uuwi na kami galing sa school, kasi ang layo po, pag iikutin pa namin yung kalsada. Ang layo po mga kababayan. Ngayon, once na uwian na po namin, sisilipin namin yung sapa. Sisilipin namin yung sapa kung low tide. Nagigess nyo po yung ibig kong sabihin. Kasi pag low tide, pwede naming tawirin ang sapa. Imagine grade 1, grade 2, grade 3 ako. So sobrang liit ko pa po nun mga kababayan. Ganun po ang senaryo. Tatawirin namin yun. Iaangat lang namin yung siyempre, civilian lang kami doon. Walang uniforme. Naka-civilian lang, naka-tsinelas lang. Iaangat namin yung aming yung shirt, ganyan. Minsan nababasa pa, pati brief ko Kahit na low tide na mga kababayan. Tapos pagtawid nyo po, kundi paan, talahiban, tapos pinakalabas nyo palayan. Isa po yun sa personal experience ko na kung saan yung iba ko pang mga kaklase talagang napakalayo po ng lugar nila. Kasi aside sa palayan, ilang mga sapa po ang dadaanan, ilang mga sapa ang tatawirin po nila. Ilang mga tulay yun, nasa 3, 4 na tulay, bago sila makauwi. Whole day yung klase namin. So, 7:30 to 4. So, sa alas 4:09, uuwi sila ng gabi na. Madilim na. Hindi po uso dun yung mga street light pa, mga kababayan, nung panahon na yun. Di ba? Kaya, para sa akin, napaka-importante na maisulong, maituloy po yung panukalang batas na to, mapag-usapan na dyan sa Senado, maipasa. Even I have this experience mga kababayan sa Davao City, particular na sa Mount Apo, na talagang yung mga bata dadaan pa ng mga sagingan,
hindi konkreto yung mga kalsada, napakalayo po mga kababayan, bababa pa sila. Ilang purok yung tawag ilang purok yun, minsan dadaan pa ng ilog, ganyan, para lang makapag-aral talaga. And even nung na-try ko rin po mga kababayan magstay sa Mount Matutum, dito sa may paakyat na Malungon, sa Kitbug. Talagang napakalayo po mga kababayan ng mga paaralan. Swerte mo kung ang tatay mo, kapatid mo may motor, may habal. O kaya papasok ka na nakakabayo. Ganun. Yun yung mga access nila papuntang school. Pero malayo po mga kababayan. You know the danger, papunta pa lang ng school, pauwi. Siyempre, yung worry ng mga magulang, and minsan nasasanay na lang. Sige, makakapasok ka, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, din walang high school. Pag high school, bababa ka pa talaga sa kapatagan. And this kind of situation, yan po yung nagbibigay sa kanila ng discouragement na huwag ka na lang mag-aral. Okay naman tayo dito. 'Di ba? Okay naman tayo dito sa bundok. Huwag ka na mag-aral. Ito naman ay nakagawian natin na hanap buhay, 'di ba? Kaya mas maigi po, mga kababayan, na masilip din, matutukan ito. Ngayon, nakabinbin na daw po ito sa Senado, which is napaka-importante nito para sa ating mga mag-aaral, sa ating mga estudyante. Ako very supportive ako dito. Hindi dahil panukalang batas to ni Speaker, dating Speaker Martin Romualdez. But yung purpose and yung magiging benepisyo, mga kababayan. Hindi kung ano-anong panukalang batas dyan na hindi yung kung ano-anong mga gustong gawin, mga kababayan. Ito, very beneficial kasi siya. Lalong-lalo na kung na-experience mo yung kabataan mo, 'di ba? Na may mga gantong scenario, may mga encounter ka, talagang makaka-relate ka. That's why sa akin dito sa vlog ko, gusto ko po na ito, sana masuportahan ng ating pamahalaan ng Senado. Then once na ano na to, napasa rin sa Senado, immediately ma-aprobahan din ni Pangulong Bongbong Marcos. Malay natin, mga kababayan, mahabol yan. Bago bumaba si Presidente, may isa batas yan. May malaking tulong po yan sa mga kabataan na nasa mga liblib na lugar na minsan napagkakaitan ng pangarap at kinabukasan. So once again, mga kababayan, maraming salamat. Please share nyo po yung mga video natin. And ito, share nyo po for more information and syempre good news para sa